Nilulubog lamang ng Administrasyong Marcos ang kanilang pamamahala ngayong bukas na silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Alamin kung sino ang may sabi nito sa balitang ihahatid ni MJ Mondihar. Turning sa ICC, sabi ni Secretary Indire, possible na pag pumunta ng Pilipinas, papahuli niya raw. As Justice Secretary, sir, pwede po ba yun? Pag pinahuli niya, pakukulong natin. Pag nag-move sa sir? Yes. Yan ang panayam noon ng SMNI News kay Justice Secretary Boying Rimulya pagdating sa issue ng International Criminal Court o ICC. Pumapapel ngayon ng ICC sa administrasyon ni President Marcos Jr. sa layuning panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya nito noon kontra iligal na droga. Subalit pagkatapos ng 2 taon ay iba na ang tono ng Justice Department sa ICC issue. Sa isang panayam, iginiit ni Secretary Rimulya na bukas na sila ngayong makipagdialogo sa ICC. Nalalapit na ang pag-uusap nila at may mga aspeto daw sila nakikita na maaari nilang pagtulungan. Hindi mo maintindihan kasi ever since kumukontra yan eh. Assessment niya ng top lawyer ni dating Pangulong Duterte. Kinikisyo ni former Chief Legal Counsel Sal Panelo ang hakbang ng DOJ dahil sinusuway daw nito ang pronouncement ng presidente na hindi kailanman tutulong sa ICC. Bukod dyan, ito rin ang tinitingdang anggulo ni Panelo. Maaaring ginagamit siya ng administrasyon upang i-float ang maaaring pagkoopera ng bansa natin sa ICC at sinusubukan nila, tinitest nila. They're testing the waters. Kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan. Ginawa ng DOJ ang pahayag matapos isiwalat ni dating Pangulong Duterte ang issue ng mga blankong line items sa BICAM report ng 2025 national budget. Mga blankong line item na ilang bilyong piso ang halaga. Tinawag ni Marcos Jr. na sinungaling si Duterte sa issue dahil wala naman raw mga blankong line item sa General Appropriations Act o GAA. Pero magkaiba naman ang BICAM report sa GAA o GAA ni Marcos Jr. Mensahe naman ni Panelo sa kasalukuyang Pangulo. Pag ginawa po niya yan, na mag-cooperate tayo, papasukin natin ang ICC. Lumalabag siya sa saligang batas. Yan ay pagtataksil sa saligang batas. Pagtataksil dahil umiiral naman ang justice system ng Pilipinas. At ayon sa saligang batas, hindi dapat makialam o manghimasok ang mga banyaga gaya ng ICC sa pagpapatakbo sa ating pamahalaan. Pagtataksil sa pagtitiwala ng sambayanan na nagbigay sa kanya nung siya'y inihalal na presidente. At yan ay magiging impeachable ground. At yan ay hindi yayakapin o tatanggapin ng taong bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.